Ay, eto may bago tayong balita, no? Etong si Ping Lacson, imbis na muna mag-imbestiga, sasabihan kagad na surprise witness may be liable for perjury. No, pwede naman yon. Tama naman siya sabi niya. Pero sir, bago sana kayo magkomento ng nakakapagpaligaw sa nakakarinig, no? Kasi alam naman natin, boss, kaya nga tayo bilang pinagkatiwalaan dyan ng bilang isang senador, yung lahat na sasabihin natin, sir, dapat bigyan natin o lakipan natin na may pagmamalasakit, sir. Kasi yung sinasabi niyo po, sir, para sa akin walang pagmamalasakit eh. No, kasi anong nangyari, sir, bilang Blue Ribbon chairman kayo, nag-iimbestiga kayo, huwag kayo magdadagdag ng side comment. Katulad ni Erwin Tulfo. Anong sinabi niya? Doon sa in-interview siya ata ni Karen, ha? Hindi ko alam kung si Karen ba yon. In-interview siya. Ang sabi niya, duda siya. Ang duda ko, ganito. Parang nakapagtataka eh. Sabi niya, yung si Orly, sabi niya sa laysay niya, humihingi siya ng witness protection program. Aba, yung kalaunan, hindi na siya humihingi. Kaya daw niya sarili niya, may baril daw siya. Sabi, bakit mo pinupuna yung ganun, sir? Ano ba kayo nag-iimbestiga o pinapaunawa nyo sa tao? Bakit ganun? Pag binanggit si Bonjing, pag binanggit si Dracula, bakit nagkakaganyan kayo? Nagbibigay kayo ng, parang hindi kasi yung sinasabi niya eh. Napapansin niyo mga nanay tatay ko? Para bang gusto niya, pero pag sila Jinggoy nagsabi, wala silang imik. Sa daming pinangalanan doon sa daming pinangalanan doon. Si Revilla, hindi sila umiimik na, bay teka muna, parang kaduda-duda sinabi mo. Hindi. Pag si Bonjing yung nabanggit, sasabihin kagad nila, ay teka muna, mukhang kaduda-duda. Bakit may kaduda-duda kayo? Bakit naililigaw kasi yung nakikinig sa inyo, sir? Kayo sa inyo, sir, marami po kayong followers, mga tulpo kayo. Ikaw tulpo ka. Bawat sasabihin mo, sir, pwedeng paniwalaan nila kahit alam naman ng iba, mali ka. Di ba? Yun na alam, bendalo mo Pilit mong pinagsisiksikan yun Di ba? Bakit ganon? Pagpapabor sa gusto nyo, pwedeng bendalo. Sometimes, you bendalo. Pero pag ayaw sa kalooban nyo, hindi pwede ibendalo. Katulad ng alang yan, notaryo na lang. Alam mo naman, Sir Erwin, alam mo naman na pwede naman kahit walang notaryo kasi nakapanumpa dyan sa Senado. Bakit hindi mo sabihin sa mga kababayan mo o sa mga tagasunod mo o mga kababayan, mga tagasunod ko, mga followers ko, mga naniniwala sa akin, yung notaryo na yon, pwede naman yun, kahit di nakapanumpa, makikinig ka sa mga abogadong sinasabi sa kanya. Makinig ka rin sa kabila. Sir, maging patas ka, sir. Huwag nang isa pakikinggan mo. Huwag yung isa lang na ayon lang sa gusto mo pakinggan o sa gusto mo lang marinig. May tinanong daw siyang abogado yata na hindi ko alam kung may makasama yata, kung di ko yung pagkakamali, ako nasabi niya yun na tinanong daw niya na et cetera, ganyan daw, hindi daw yung statement daw noon. Diba? Yung statement daw noon, hindi daw credible, parang gano'n. Kasi nga, yung notaryo, dapat kumonsulta ka rin sa iba, yung sinasabi ng ibang abogado rin. Dapat, bubalansi ka. Ano yung balansi? Yun nga yung pwede naman walang notaryo. Basta nakapanumpa ka, sir. Naka-out ka, di ba? Sir, senador ba kayo, sir? O akala nyo nasa programa pa rin kayo? Tanong ko lang, sir. Sir, pinapaalala namin sa inyo, sir. Ha? Isa sa mga, hindi naman ako bumoto dito no? Pero sa mga bumoto, pinapaalala namin sa inyo, sir. Ha? Sir, nasa Senate ka na po, wala ka na po sa programa mo, sir. Ha? Ayan surprise witness. Wag na to. Ito ba? Ito na. Ito na, sabi ko. Para kasi lumalabas dito, parang ito, nang nasa harap ko si Sergeant Gutesa, sabi ni Mike Defensor, habang nagkukwento siya, madalas siyang may tinatawagan o may tumatawag sa kanya at sinasabi niya, basta suportahan niyo ako, Marines tayo. At ngayong araw, nakakatanggap ako ng mga mensahe na marami sa kanila ang kasama niya. At kung naalala niyo sa pagdinig sa Senado, binanggit niya ang tungkol sa 90 katao. Ilan dito ay dating Marines. Ilan naman ay aktibong pulis na nagsasabing, nais din namin lumabas at ikwento ang kanilang nalalaman at mga nasaksiyan. Ang dami to, 90. Baka may lumobo pa yan. Yung bilang na yan.
ayan o, Marinso, para kasi lumalabas si Sir Erwin, kung kinu-question mo to, biglang umurong kamod, sa salaysay niya, nagkaroon ng bigla ng, di ba sabi sa salaysay niya, gusto ko magkaroon ng protection program. Kalaunas, binawi niya. Gusto niya na ipagtanggol sarili niya. Ha? Ayun na may mga Marinso, pwede naman yun eh. Hindi, bakit? Pag sinabi mo ba doon sa salaysay mo, hindi na ako kakain. Ano ba, sinagay mo sa salaysay mo, hindi na po ako kakain dito sa hearing na to. Nagutom ka, kumain ka, yun ba bawal yun? Ay, sasabihin ni Sylvester, huwag kang kumain, sapagkat nasa salaysay mo, huwag kang kakain. Sir, kahinaan ng logic yun, sir. Kahinaan. Buti pa kami mga vlogger, sir, naiisip yun. Kami mga nanay, tatay sa bahay lang. Nalauunawaan namin yun. Okay, sana yun. Kasi mga casual naman po yung nasa salaysay. Ano ba, sasabi sa salaysay? Hindi ko na kailangan ko ng Witness Protection Program kasi nanganganib pamilya ko. Hindi natin alam, baka yung mga Marines, sir, huwag ka na mag-alala, kami na bahala sa'yo mag-protect. Bigla nag-text sa kanya, nasa hearing kasi hawak naman yung cellphone niya, no? Gute, Sergeant Gute, Orly, kami na bahala sa'yo, huwag ka na mag-protection. Kaya pwede yung babaliin nyo na sa, di ba? Kung taktika niya yun eh, kung hindi siya dumalo sa DOJ, pakialam nyo, hindi siya sumipot doon. Mamaya, mabigyan pa siya ng basura doon. Mandilim paningin niya, bakit hindi tatanggap ang mga Marine? Para kasi lumalabas, rinahamak mo mga Marine eh. Parang ganun eh. Ako, bilib na bilib ako sa ito, ang pinakamatapang sa lahat ng buong mundo, tandaan nyo, itong mga Marine na to. Nasa Biblia yan. Hindi kasi kayo nagbabasa ng Biblia eh. Itong mga ibang senador dito, yung ibang mga politiko, naniniwala lang sila sa banal na kasulatan, pagtutugma sa kagustuhan nila. Pag ayaw na nila, hindi sila maniniwala. Anong sabi sa Biblia? Darating ang araw, ang pinakamatapang na sundalo iiyak. So, kinote ng Biblia, yung pinakamatapang ay sundalo. So, sa makatuwid, ang pinakamatapang sa buong mundo, sundalo. Kasi, yun ang sinabi ng Biblia, sinampol niya. Darating ang araw, pagkakasabi pa nga sa ibang salin ng ganito, sa ibang salin ng Biblia, darating ang araw, ang pinakamatapang sa buong mundo ay iiyak. Sa ibang salin nakalagay sundalo. So, ibig sabihin, alam ng Panginoon Diyos, ang pinakamatapang ito, pati mga pandagat na sundalo, mga Marine. Kaya matatapang ang Marine. Ako naging Marine, 10 beses sa tapang ko eh. Diba? Huwag nyo mamalitin ng Marine. Bayani ito sa Pilipinas. Huwag naman natin parang hamakin, sir. Huwag naman ganon. Diba? Matatapang to mga to. Isang oras lang doon, tibag lahat kayo. Diba? Mabuhay lahat kayo mga Marine. Huwag nyo pakikinggan yung mga nang mamalit sa inyo. Kami mga vlogger, sir. Kung di namin kaya ng pisikalan, hindi, basama naman yun, wag naman yun. Kaya namin ng bungangaan. Kaya namin ng mga katwiranan na mabibigat na hindi nila kayang marinig. Hindi pa nila naririnig. Ano yun? Isang katwiran na hindi kayang salungatin. Diba? Mapunta tayo sa topic natin. Pakinggan natin to si Ben Dalo. In-interview siya dito ng isang broadcaster. Yan. Dito siya nagnotaryo. Doon po sa affidavit ni Orly Gutesa, si Attorney Espera. Sabi po niya, peke daw po itong notaryo. I quote, I categorically deny. Magbibigay tayo dito ng reaksyon, opinion, pagpuna sa kanya sa balitang ito. Pakinggan nyo mabuti. Re-reaction na natin yung mga sinasabi niya na imbis na magsalita siya ng hindi kontra doon sa investigasyon o imbis na mag-investigasyon muna, mamumuna siya. Maghahatol kaagad siya. Mas maganda yung paliwanag ng abogado. Hindi naman siya abogado no? Nagtatanong na siya sa abogado. No? Kahit nagtanong siya sa abogado, syempre, dapat tanungin niya rin ibang mga galing. Di ba? Pakinggan nyo. Notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. How do you think does this affect the statement of the witness? Definitely, kung the lawyer who supposedly signed his affidavit is denying it na pinirmahan niya, therefore, ay nawawala ng saysay yung testigo ngayon. I mean, yung statement niya because... nawawala ng saysay yung state na, niya, salaysay niya. Sir, saan kayo kumuha ng talino, sir? Bigyan kaya natin to, ng talino. Saan kayo kumuha, sir?
Hindi ko alam bakit ganito to, no? Ano ba, nawala ng saysay? Notaryo lang, nawala ng saysay? Ibig ko pala, ay, naku, sir. Imbis na mag-imbestiga ka muna bago ka magaganyan. Eto, alam nila, pag sa puti si Senator Marcoleta, sa itim sila. Pag sa itim si Marcoleta, sa puti sila. Ayaw nila matulad kay Senator Marcoleta. Basta pag Senator Marcoleta pinag-uusapan, ayaw nila. Diba? Kaya kahit mali, napupunta sila sa maling landas, wala silang pakialam. Basta yung gusto ni Senator Marcoleta, wag masunod. Halimbawa, kay Diskaya, gusto lagyan ng WPP ni Marcoleta. Sa kanila, gusto rin nila. Kaso iniisip nila, ay teka muna, gusto ni Senator Marcoleta yun eh. Ay hindi na. Ako ayoko. Bakit lalagyan ng WPP ang Diskaya? Isaoli muna ang pera. Sometimes you bend the law. Hindi ikaw yun ha. Ako lang yun. Karakter ko lang yun. May pinaggayahan lang ako. Yung lawyer na ika nga signed it, sinasabing hindi siya nagpumirma. Then the question is, sino? At saka, sino prepare ng statement na yon? So, malaking impact ito, Ms. Gretchen. Very, very, ika nga... tingnan mo sir, nakakapanlin lang yung sinasabi mo, sir. Alam ko hindi ka nanlilin lang, pero sinasabi namin nakakapanlin lang yung sinasabi mo. Bakit? Sino anong statement niya? Sino? Bakit naililigaw yung taong bayan eh? Gumawa niya si Gute, si Sergeant Gute ang gumawa niyan, si Orly. Wag mo na palaisipan yung mga tao na ayaw nga no, baka si Marcoleta gumawa. Wala kang nga sinasabi. Hindi nag-iimbestiga tong mga to. Sir, hindi kayo nag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon Committee. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo nag-iimbestiga dyan. Nandiyan kayo para sirain yung mga titistigo laban sa ayaw nyo na tao mabanggit. Tama, mali? Surprising at malaki ang medyo mababawasan ang kredibilidad ng kanyang mga sinabi. Oo nga po, malaki yung dagok no, dun sa kanyang testimonya. Pero does it change things given na nag-testify po siya under oath kahapon? Kailangan po ba niya, kumbaga, i-refile itong kanyang affidavit? Nag-oath sa Senado. Tingnan mo sagot ni ni Abogado, sorry. Ni Senator We will have to invite him sa next hearing. I don't know when. I still have to consult with our chairman, Senator Ping Lacson, kung kailan yung next hearing. Pero definitely, he's already aware, including the Senate President, doon sa pahayag ng attorney last night. So I guess definitely we will have a meeting or a hearing soon at maimbitahan itong tao nito because we have a lot of questions now. The thing is, ako mismo, I'll ask him, I mean, bakit mo sinabi, bakit nakapirma dito itong attorney na ito, ngayon tinatanggi? O, totoo ba ito? So, we will have to ask him. Kasi, and then inform him na nawawalan tuloy ng saysay itong mga sinabi mo because dito pa lang. Sir, ikaw lang may sabi niyan, nawawalan ng saysay. Wala po siyang pinagbatayan doon, nawawalan ng saysay. Sa sarili lang niyan po yun. Saan mo nakuhang libro o batas na pag yung notaryo hindi naman nakapag-notaryo, nawawala ng saysay yung sinasabi? Sir, sa inyo lang po yan, sir. Wag na sana niyong ituloy kasi na-influensya niyo ibang tao eh. Sabagay, wala nang na-influensyahan sa kanya. Checkmate na siya eh. Sir, pero papaunawa ko sir, bilang vlogger lang kami Wala pong ganyan na kung saan nawawala ng saysay. Doon sa mga dokumento lang yun, sa mga kasal, sa nawalang ID, nawawala ng saysay pag walang notaryo. Pero, kapag nakapag-oath ka sa Senado, na nakita ng lahat, naka-televise lahat, naka-live pa nga naka-oath ka, sir, nabasa doon, napakinggan ng lahat, binigyan pa kayo ng kopya. Sir, ewan ko kung nabigyan ka, pero yung boss mo, yung amo mo, nabigyan ng kopya. Hindi na kailangan yan, sir. Hindi nawawala ng saysay yung sir. Pinapawalang saysay nyo siguro, haka ko, dahil nabanggit na naman yung pangalan ni Bonjing. Bakit? Anong koneksyon munting kaalaman? Simple lang. Di ba nasa alyansa ka? Kasi mga loyalista, mga BBM, loyalista si BBM. Oo, magaling si BBM. Ando na tayo. Si BBM mabait. Ando na tayo. Sige. Mahusay si BBM. Ando na tayo.
Siya nakatuklas ng mga flood control na anomalya. Ando na tayo. Kuha na natin siya. Ha? May pinsan siyang bonjing na nasasangkot sa anomalya sa flood control. Hindi sila papayag. Bakit? Alang-alang kay BBM. Kahit, parang ganito panindigan na, kahit si papa ko, idol ko, kahit si papa ko, idol ko talaga si papa ko. Ha? Lahat ng kaibigan, lahat ng magiging kaibigan niya, kahit barumbado, gusto ko na rin. Kahit mali na ginagawa, alam mo, papa mo, may kaibigang dumalaw sa bahay mo, no? Papa mo, dumalaw. Alam mo, barumbado yung dumalaw. Addictus, binadictus. Sige, gusto na rin kita. Bakit? Gusto ko kasi ng papa ko eh. Gusto na rin kita. Bakit mo gusto? Basta gusto ko ng papa ko, gusto na rin kita. Kahit kriminal ako, oo, gusto mo, patay mo kami lahat dito eh. Kagustuhan ko, dahil gusto ko ng papa ko, gusto na rin kita. Kapanatikuhan na yan. Sabihin ko sa inyo. Hindi, may ganyan ng tao. Naniniwala siya, porket yung gusto niyang tao, gusto rin yun. Halimbawa, yung girlfriend mo, ha? Gustong-gusto yung ayaw na ayaw mong display. Halimbawa, may display, no? Ito, display, no? Ito. Gustong-gusto ng jowa mo to. Sukang-suka ka dito. Kasi gusto niya, kaya gusto mo na rin. Parang ganon. Gusto nila si BBM, kahit si Bonjing, nagkakamali na, gusto nila pa rin. Kuha nyo, nanay tatay. Sir, minsan, bend the law. Lalo na notaryo lang yan. Hindi naman nawawala ng bisa yan. Sa pumirma ng attorney na affidavit mo ay tinatanggi na pumirma siya dyan. So, malaking question mark ngayon. Malaking question mark ngayon. Haka ko lalakihan ko yung question mark para yung mga tao makakarinig, maniniwala sa akin. Malaking question mark ngayon. Yung tagapanood, nauto naman, oo nga no, langya talaga si Marco Beta, langya talaga, Yun nagiging resulta, sir. Nagkakaroon ng pagkabahagi. Dahil ang alam namin, para kayo mag-imbestiga, hindi para mang-usig o mamuna ng mga witness. Pamumuna yan eh. Ako Chairman Blue Ribbon, halimbawa, may lumitaw sa akin witness, dala ni Jinggoy, o dala ni Senator Marcoleta man, o sino man niya senator, dala ni Chase Escudero, lahat. Alam ko medyo mali. Hindi ko sasabihin sa kanila, hindi ako satisfied sa sinasabi yun eh. Sino ka? Unang rinig mo, sasabihin mo, hindi ka satisfied. Sino ka? Who are you? Para sabihin yun. Nag-iimbestiga ka eh. Bago mo sabihin yan, tignan mo muna yung investigation. Sige, ang sagot doon, sige, kung sa sarili ko kung kaduda-duda siya, ganito na lang. Iimbestiga natin. Una, yung sinasabi niya, lagyan natin sa Forbes, dineliver yung pera, tignan natin yung CCTV. Titignan lahat ng anggulo bago mo sabihin hindi ka satisfied. Kasi nililigaw mo yung tao na ililigaw mo. Medyo mabibigat nga po ang kanyang mga statement kahapon, specifically linking the former House Speaker Martin Romualdez to the whole flood control fiasco. His name has been mentioned already, and does his involvement add up to you? I mean, kahapon po sabi po ninyo, mukha naman po siya nagsasabi ng totoo. Kailangan lang maging consistent dito sa mga pahayag. O meron pa po kayong nakikitang butas dito? O meron pa po ba? Sir, lahat ng pagkakataon may butas. Tandaan nyo yan. Lahat ng sinasabi may butas. Pag hindi mo gusto naririnig mo, tandaan mo yan. Baka yung hinahanap na detalye that raises questions. Yeah, yung delivery. Kasi may mga nagte-text sa akin, may mga lawyers, yung lawyers ko while they were behind me, they were texting me na parang nakakapagtaka, Sen, bakit gano'n? Ilang sasakyan ba? Kung 17 suitcases na hanggang bewang niya, hindi basta-basta magkakasya yung 17 na yun sa isa or dalawang van lang. Let alone yung sinasabi niyang nag-deliver sa kanila sa bahay ni Saldico nung siya ang tumanggap noon ay 46 suitcases. Ang daming van noon, o ang daming truck. Or kailangan mo... Sir, wag kang OA. Naililigaw mo naman yung taong bayan. Parang gusto niyang palitawin dito, sa dami daw ng 46
maleta, may lamang pera tig po 48 million, imposible magkasya sa mga sasakyan yon. Yun ang gusto niyang palabasin. Tinatapos niya kagad yung salita niya. Pero kung i-imaginein mo nga naman, na mabuti, kasya yun, sir. Kasya yun. Huwag mo sasabihin hindi kasya yun. Para pinalilitaw niya nito, pinatutunog niya, hindi kasya sa banyon. O paano nakapasok yun sa Forbes. Parang gusto niya patunogin, hindi totoo lahat yun. Sir, nag-o-opinion ka, nagko-conclusion ka. Hindi ka nag-iimbestiga. Bago mo sabihin niya, mag-imbestiga ka muna. Tignan mo muna yung CCTV, pati yung sinakyan truck, kung ano yung naghatid. Kung ang truck palang hinatid dyan, yung container Okay, hindi container Kung naghatid pala dyan, malaking truck talaga. Yung nagdalaman ng mga delivery, di ba pag napunta tayo sa mall, bumili tayo ng rep. Rep na yan, rep. Rep. Hindi na malaki. Yung rep, tamang hanggang dito muna yung rep. Pagbukas ng driver, di ba, tinanong minsan, ilang po rep yan? Nasa 13 pong rep. Hindi pa puno. Kaya mag-capacity no ng mga 30 rep. Sipin mo rep yun kasya doon sa isang deliver lang. Sir, dapat nagtanong ka muna, alin truck o may CCTV ba? Hindi yung sasabihin mo paano nagkasya yun doon. Parang pinalilitaw mo, hindi totoo lahat yun. Sir, hindi kayo nag-iimbestiga, sir. Hindi kayo nag-iimbestiga, sir. Tandaan nyo. Sa ganyang pagkakataon, sir. Nilalabanan nyo yung witness, sir. Mali, sir. Mali yan, sir. Dapat hindi nyo nilalabanan yung witness. Nag-iimbestiga kayo, sa kanyo lalabanan ng witness. Kung totoo sinasabi. Sir, hindi ako investigador. Hindi rin po ako NBI. Hindi rin po ako otoridad. Hindi rin po ako senador. Sir, pero vlogger lang kami na may common sense, sir, na kaya namin isipin yung mga bagay na maaaring din nyo isipin. Ang truck, syempre magtataka na yung security ng Valle Verde 6. So, what we're going to do, we will ask him, or if not, we will subpoena the CCTV of Valle Verde 6 kung may ganun nga kadaming sasakyan. Kasi kung isang sasakyan lang, we don't believe na kakasya kahit anong van pa. 46 na malalaking suitcases. Hindi kakasya. Hindi kakasya yung rep nga. Kasya tracing rep Nag-deliver sa akin Ano ba naman, sir? Nakakita na baka yung truck na iniisip mo, yung L300 lang. Hindi talaga. Kung sa L300 na truck yung maleta, ang kasya doon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sa loob ng L300 17. 17, 18, 19 kasama sa harapan. L300. 19 na maleta ang kasya doon. Yan ang hirap sa inyo, sir. Lumaki ba kayo sa kalsada tulad namin? Iba talaga, sir, ang mundo ng mahihirap na lumaki sa kalsada. Ewan ko kung lumaki kayo sa hirap o baka naman lumaki kayo sa hirap, nakalimutan nyo na. Kaya hindi kayo makaunawa. Kaya sabi ko sa mga nakaraang video, sir, ang pinaka-the best sa mundong ito, hindi talino, hindi experience. Kung hindi, yung makaunawa ka sa isang bagay na binigyan ka ng pagkaunawa. No, di ba? Kasya sa... Tao nga, kasya sa L300 Ilan ang kasya doon? 18 Yung maleta lang yun. Hindi na... Inay, Diyos ko po, naliligaw yung tao sa mga sinasabi nyo. Kailangan mo na ng container van siguro, or the least isang maliit na mini truck, Miss Gretchen. O gano'n nga. Lalagyan ng rep nga, kasya tracing rep, kasya Ikaw naman, Kung bahay din po sa Forbes Park, yan din po ba hihingan din yun ng CCTV? Definitely. So para magtugma, kung maging consistent, yung sinasabi niya. Kaya doon pa lang when I was asked by the media, may duda ba kayo? So kasi hindi natin natanong dahil naubos yung oras ko. Definitely we'll be asking the CCTV of Forbes Park, of Valle Verde. Yun naman pala. May punto pala si Senator Erwin Tulfo dyan. Tama yan, sir. Pero yung sinasabi nyo kanina, sir, dapat din mo sinabi yun. Kasi nakapangliligaw yun. Ako nakapanliligaw yung sinasabi nyo. Nagdududa tuloy yung taong bayan sa nagdala ng witness na yan. Dapat maging straight kayo, sir. Ayaan nyo muna, ayoko muna magbigay ng conclusion, kung ano yon, iimbestigahan muna namin. Yan ang pinakamagandang sagot. Hindi sabihin mo, ay, para nakakaduda. Bakit sila Jingo, yung sinabi, hindi naman kayo duda yata? Bakit pag si Bonjing sinasabi, dududa na kayo? Bakit ganun, sir? Anong ko lang, Mga dates na ito, we will have to ask him anong specific dates again na Mr. Gutesa na sinabi niyo nag-deliver kayo, may mga delivery kayo para makita po natin kung talagang consistent yung kanyang mga sinabi
may kaugnayan kung doon sa video may mga sasakyan nga na nag-deliver, lalo na yung pag-deliver ng at least 46 suitcases. Nakita ko ngayong umaga, maraming nag-react ng mga netizens. They're saying, how can it be possible na isa, dalawa sasakyan? So very... Namamay condition naman yung taong bayan. May nagtanong daw sa citizen, paano daw possible na Skupo, Sir Erwin. Glaring yun, Miss Gretchen. Dapat at least mga, and sila Bryce nga, 20 suitcases lang, 7 van na kaagad. So this one must be around. Sir, yung 20 suitcases na yun, 7 buwan, kasi may mga nakaupo sa loob. Pero kung isang truck lang niya sinadya, sir, o kahit van lang, sir, kaya eh. Yung mga upuan, iganoon lang. Oh. Sa L300 niya, kaya eh. Sabi ko nga eh, 17 kaya sa L300 eh. Kung malalaking suitcase naman, 12 kaya. Sir, nagtrabaho din ako sa delivery, sir. Alam ko, sir. Alam ko. Kasya yun, sir. Yung kaban niya ng bigas, kaya eh. Around 15 or 20 na vans. Magtataka yung security ng Bakit magtataka security, sir? Sino ba naman si Romualdez, sir? Hindi natin pinagbibintangan si Romualdez dito, ha? Iniimbestiga natin. Malay nyo naman yung perang hinakot sa kanya. Pang ano yun? Dinala lang pala doon. Kaya nga, investigasyon mas maganda eh. Hindi natin pwede pagbintangan si Romualdez. Hindi natin pwede magbigay tayo ng konklusyon. Ang sa atin lang, dapat investigasyon muna, sir, bago kayo magbigay. Reaction lang muna tayo. React. Sino ba naman, alam ikaw, sir, subdivision ka nakatira. Ang tagal mo na. Ang tagal mo ng broadcaster, naging senador ka pa. Magtatanong ba yung gwardiya doon, senador ka? House Speaker ka? Bakit anya ang daming truck dyan? Hindi na, huy! House Speaker of the Philippines ka! Ba't magtatanong ka? Sir, may ganun po ba kayo, sir, na na kaisipan? Ikaw, senador ka. Baka sabihin mo, hindi, dapat mahigpit ang gwardiya, walang senador-senador. Ba, sir, Pilipino tayo, sir. Wala tayo sa ibang bansa. Ang Pilipino, may pakisama yan. Pag alam niya, kahit sa mall nga, sa mall, kakapkapang ka lahat eh. Sa mall. Pag dumating ang mayor sa mall, gaganon pa ang gwardiya sa mall. Sir, hindi nakakapkapan yun. Kasi, sir, kabasusan nyo, kasi mayor ka eh. Na maaari, pagpasok doon sa Forbes Park man o Numaso Division nyo, hindi na siya tatanungin ilang ban yan. Basta tinanong lang, nilista lang. Okay, sige, pasok. Sir, mahina, ano nyo, sir, mahina. Pero that data po is available, yung CCTV. Confident naman po kayo na nandyan? We don't have it yet, but we will subpoena, of course. Siyempre, maliban na kung kausapin nyo na sa Forbes, mahirap yon. Lahat may kopya. Tapos yun lang araw na wala yun. Yan ang nangyayari. Oh. The Valle Verde and... Sana wag naman makisama yung Forbes na yun. Makisama sila. No? Makisama kayo. Kasi baka haka ng iba, baka mabura yung madelete yung CCTV video footage. The Forbes Park authorities for security for CCTVs. Kapag tataka ito tingnan mo siya sabi nito Talagang maililigaw tayo eh. Isa pang red flag doon, kasi patapos na, doon sa kanyang affidavit na I want sana protective custody. Then suddenly, after an hour or two, nagbago na. Hindi, kaya ko na mag-isa, may baril ako. Parang kinukode siya na, may baril ka ba? Opo, may baril ako. Kailangan mo na. Hindi na po, kasi kaya ko ng sarili ko. Something is wrong. Parang it doesn't add up. Sir, hindi ka bata, sir. Huwag ka magulat. Sabi ko nga, ang gusto niya kasi palitawin dito, nasa affidavit ni Orly na kailangan niya ng witness protection. Yung kalaunan daw, tataka siya na wala daw witness protection. Tuloy natin. Pahinga nyo Doon sa kanyang kawawa of security ng family ko, I need witness protection. Okay. Then suddenly, I asked, kasi Senator Marcoleta said, ay pare, kailangan, I was the one presiding, Senator Lacson was out. Pare, kailangan natin na ilagay sa witness protection. Umayag naman ako, sabi ko, okay, that's good. Sabi ko, nga, ano? Sabi ko, sige, i-propose mo. Sabi ko, i-manifest mo. Sabi ko, after. Sabi niya, sige. And suddenly, si Senator Bato, may baril ka ba? Sabi niya, may baril po ako. Lalagay ka naman sa witness. Hindi, ayaw ko. Doon sa kanyang affidavit, gusto niya ng witness protection. Tingnan mo. Sa kanyang affidavit, gusto niya ng protection. Tapos maya-maya, sinabi niya, ayaw niya ng protection dahil kaya daw niya sarili niya.
gusto palitawin ni Senator Erwin Tulfo, once na sinulat mo yung gusto mo doon sa witness protection, gagawin mo. Halimbawa, sinulat ko doon sa witness protection, at sinulat ko sa affidavit ko, halimbawa, no? Sinulat ko, no? Sir, gusto ko pag maglalakad ako sa Senado, lalabas ako sa Senado, bantayan ako ng gwardiya doon. Hinihiling ko lang. Lalabas ako, papasakayin ako ng yung kotse ko, halimbawa, armored car. Kahit doon lang po, sir, pagsakay ko sa kotse, bantayan na ako. Okay, sige. Mamaya-maya pwede yung babawiin yun eh. Sir, mabantayan ka ba paglabas ng Senado? Sir, hindi na, sir. Hindi na kailangan, sir. Kaya ko na pala sarili ko. O, bakit nag-iba statement mo? Sabi mo kanina, gusto mong protection ngayon, hindi na. Parang ganun, sir, pinaglalaban ni Erwin eh. Parang ganun eh. Bakit, sir? Sir, aklang yun. Pwede mabago yun. Ang hindi pwede mabago doon, yung sasabihin mo pinangalanan mo, tapos mag-iiba. Ang choice niya lang yung sinasabi niya witness protection program. Marinig mo dito sa susunod na video natin re-reaction na. Maririnig nyo. Dapat, sir, nag-aral ka muna, sir, eh, ng sitwasyon, eh. Hindi yung ganyan, sir, eh. Di ba? Para daw tinuturuan si Bato na tinuturuan. Hindi, sir. Yung tao, maaari nagbago isip noon, hindi ko na pala kailangan kasi yung mga tropa ko nag-text na. Mga Marines. Maaari lang nga sabihin nun, kaya na namin yan. Kaya namin yan. Huwag ka na mag-witness protection dyan. Kasi, tayo na lang. Diskarte yun. Diskarte ng ng mga Marine. Siguro, sabi ni Mike. Yun eh, kasi malilitaw eh. Pwedeng ganon. Diskarte yun. O ngayon, dito, lumalabas kasi, binawi niya yung protection niya. Wala kayong pakialam kung bawiin yun. Malay mo, nag-text sa kanya mga Marine. Kami na bahala sa'yo, sir. O, ito, pakinggan nyo Pakinggan ito, reaction natin. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sa sarili ko. Hindi ko na kailangan. Pakinggan. Ulitin natin, banda. Gusto niya ng protection. Interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung... Hindi ko na kailangan. Ito wala mga senador sa word eh. Ako kaya ko kasi debatista ako ng Biblia eh. Kaya alam ko yung mga termino eh. Hindi ko na, ulitin ko, hindi ko na kailangan. Ibig sabihin, yung una na kailangan siya. Tama, mali. Hindi ko na kailangan. Pag sinabing hindi ko kailangan, magkakaroon ng conflict doon sa sinabi niya kasi walang na. Ulitin ko, hindi ko kailangan. Pwede mong questionin. Bakit sabi mo kanina kailangan mo sa affidavit? Ba't sabi mo ngayon, hindi ko na? Hindi ko kailangan. Pero pag yung salita niya may na, hindi ko na kailangan. Meaning, doon pa lang sa salita na yon, sa umpisa kailangan niya. Naunawa niya siguro may protection sa kanya, hindi niya na kailangan. Parang ganito, kakain ako, kumain na ako. Kasi nakakain ka na eh. Sir, yan ang wala. Kaya sabi nyo, debate. Ano ba, debate? Nang reasoning niya, huwag ng batas Nang reasoning lang Susuputin ko lahat ng mga to eh. Susuputin ko to sa salita eh. Witness protection, Your Honor. Kaya ko sa sarili ko. Yan ang Marines. Bakit hindi mo sinuli tapos bumunot ka uli? Bago magkakalimutan, Mr. Chair, I'm just concerned about the safety and security of this new witness at si Master Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Hindi ko na kailangan witness protection program. Pwede rito kasi inalog nilang witness protection program eh. Kasi sa batas kasi automatic, pwede, alam ko pwedeng bigyan ng pag mag-protection, pag humingi yung kliyente, humingi yung tao, pwedeng bigyan ng protection program. Pwede mo rin i-offer yon. At minsan kusang pinagkakaloob yon. Di ba sa mga batas paghuhulihin, babasahan ka ng Miranda rights, di ba? Pwede mong gamitin, binabasahan ka ng Miranda rights, di ba? Ano man ang mga sasabihin mo, pwedeng gamitin sa iyo, laban sa iyo, di ba ganoon? Kami inuhuli ka namin dahil sa pagsalang di ba ganoon, binabasa.
Kung wala kang abogado, bibigyan ka namin. Pwede, di ba? Ganun yung batas na to, pwedeng bibigyan ka ng protection. Ngayon, nailagay niya siguro dun sa affidavit niya, ngayon, hindi niya na kailangan, naunawaan niya, pwede niya naman sabihin yan. Kaya, Sir Erwin, huwag mo namang questionin pa to. Kasi, lumalawak eh. Marami na ililigaw po eh. Kaya ko sa sarili ko. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba. Your Honor. Marines! Totoo naman eh. Nag-get sila dyan, pinupuro doon ni Bato. Ang pinupuro niya hindi yung tao, yung Marine. Kasi ang training ng Marine talaga at yung ugali nila, nagsasabi ng totoo, hindi para magsinungaling. Sila para sa bayan. Sila, matatapang sila. Ha? Bilib ako sa mga Marine eh. Isa sa mga bayani yan. Isa sa mga pananggayan ng Pilipinas. Tapos parang tila yata hamakin lang ng isang senador. Nasasabihin eh, di ba? Imposible daw na siya, Sir, wag mong ganyanin yung mga Marine. Talagang Marines! Talagang kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipi sa akin, Your Honor. Tamo? Kasi kinokontak nga niya yung mga tropa niya eh. Hindi na ba ako magpapa-witness protection program? Sige, kami na bahala sa'yo. Palay nyo, gumano yung mga tropa niya. Paano to? Nasa affidavit ko to. Witness protection program. Sabihin mo, hindi mo na kailangan. Pwede naman yun eh. Ganun. Sige. Tamo? Yung kay Diskaya, ayaw nyo lagyan ng protection. Ayaw nyo lagyan kasi gusto ni Marcoleta ng protection. Ngayon, ito naman, pipilitin nyo magka-protection? Kasi ayaw naman nila Marcoleta. May tropa naman pala to. Yan siya sabi ko, pag puti si Marcoleta, itim kayo. Pag itim si Marcoleta, puti kayo. Huwag lang matapat sa gusto ni Marcoleta yung gugustuhin nyo rin. Kahit mali na yung ginagawa nyo. Alam mo, Mr. Chair, Yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot na Pilipino Sublare. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya, Gusto mo pala pumunta ng Marines? kaso na pagbunot ko, Philippine Sublare na bunot ko, kaya PC ako. Nag-PNP. Ba't di mo sinuli tapos bumunot ka uli? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpasa ilalim sa protective custody. Yes, Your Honor. Kaya mo. Pinipilit naman nila ngayon. Nakakatawa. Pinipilit naman nila ngayon magka-protect. Ayaw mo. Tatanong pa no? Ano pa choice pa Ayaw mo. Ayaw mo. Isa, tignan mo isa. Pahinga mo isa, yung senador. Yung katabi ni Erwin. Sarili ko, Your Honor. Okay. Well, with Mr. that- Chairman, Go ahead. with siguro, kung magbagong isip mo, please let us know right away. Dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept your protective custody. Pag si Diskaya, gusto kasi ni Marcoleta, ayaw nila. Pag gusto naman ni Marcoleta na wag na proteksyonan niya, gusto naman nila. Sir, napaghahalataan tayo lahat, sir. Huwag naman ganun, sir. Buti na lang, may mga ganito kaming vlogger, no? Buti na lang talagang matatalino kami. Lalo si Marcoleta, matalino yan. Si Senator Dante Marcoleta. Sige, ito yung reaction video lang. Marami matututunan dito. Marami mapupuno. Isang opinion, isang haka, isang balita. Maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mabuhay lahat kayo.